ang tawag sa'yo ngayon Piolo Pacquiao. Oo nga po. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo do'n? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Kumbaga, Mhm. naka-focus lang ako sa fight. Ang mama mo madalas na ba-bash? Opo. Bakit? Anong sinasabi? Kaya mo naman pinatulan si Pacquiao kasi parang malandi daw, ganito, Yung ganyan. mga gano'n. Sabi ko, di naman yan totoo ah. Bakit nyo naman sinasabi yan eh, hindi nyo naman kilala mama ko. Opportunity. Bubugbog ka pero bubugbugin ka rin ng kalaban mo. Paano maging masaya yon? Pag nanalo ka, maramdaman mo talaga na may kwenta ka, ganun. Kasi Ganon. ang tingin po talaga sa akin ng mga tao noon, pati sa mama ko, yung tingin na parang binababoy nila yung pagkatao mo, ganun. Opo, kaya sabi ko, ma, tingnan mo naman yung nabibigay sa atin ng boxing. Bigyan tayo ng maayos na buhay, ng nirespeto ka na ng mga tao dati noon na binabastos ka lang, ganun. Si Jinky, okay ba kayo ni Jinky? Eman, kamusta ka na? Maayos naman po. Oh, nanalo ka, di ba? Opo, O, anong pakiramdam? Nandun ka sa stage, tapos si daddy mo, ano ba tawag mo kay Manny? daddy po. Si daddy mo, katabi niya si presidente. Pinakilala po ko ni daddy kay president po. Tapos, parang pinagmalaki niya po na ako po isang undefeated, tapos boxer niya po ako, ganun po. Wow, anong pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po, masaya po ako. At saka, thankful po kay God na nabigyan din po ng ganong opportunity. Okay. Si Jinky, okay ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni tita. Paminsan-minsan nag-uusap naman po kami. O, kasi yung iba iniintriga dahil nandun din siya eh. Opo. O, walang intriga. Wala naman. Okay kayo. Okay naman. Ayun. O, mabutit maliwanag yun. O. Man, ikwento mo nga kung paano ang naging buhay mo. Mula nung maliit ka. Nung bata po ako, nag-start po ako ng boxing, 9 years old. 9 years old? Opo, yung nakita ko po nung fight ni Daddy kay Shane Mosley, doon po ako na-inspired na nagkaroon po ako ng interest na mag-boxing. Tapos po, sumali po ako sa fiesta doon po sa lugar namin doon sa Tagum para magkaroon ako ng experience, masubukan ng boxing. Tapos, nakalaban ko po yung isa sa mga bully ko sa school, yung bubully Yun sa ang akin. bully sa'yo. Opo, opo. Kinalaban mo. Pero hindi ko pa po alam na siya po ang magiging kalaban ko. Kumbaga, ang alam ko lang, may laban talaga ako. Tapos? Tapos, nag-fight kami for 3 rounds. Natalo niya ako kasi naubusan ako ng hangin nun kasi bata pa ako nun eh. Tsaka, nanalo ako ng 200 pesos at yun, binigay ko sa mama ko. Ang daddy mo, anong kwento niya sa'yo? Nagtatanong ka ba, ba't di kayo magkasama? Ano nangyari? Nung maliit pa po ako, naintindihan ko na kaagad yung sitwasyon. Maaga po akong na-matured sa mga nangyari po sa buhay ko. Tapos, ayun po, naintindihan ko po na meron rin po siyang sariling pamilya. Kaya hindi na po ako masyado nagtatanong bakit may ganito, ganyan. Nagkausap na ba kayo ng masinsinan Opo, tungkol heart dito? to heart po, opo. Anong sabi niya? Pwedeng i-share? Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin naman po siya. Saka sabi ko po sa kanya na, Dad, naintindihan ko lang po sitwasyon niyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo, makapiling kayo. Papasalamat din po ako sa pagsuporta niyo sa akin sa boxing. Pero I understand na hindi naging madali ang buhay niyo ng mama mo mula nung maliit ka pa. Ano naaalala mo? Naalala ko po yung mama ko. Pagtapos ko ng boxing, 9 years old ako, binisita namin si Daddy. Punta kami ng mga sa birthday niya, dun sa mansion niya po. Sa Jensan? Opo. Punta po kami ng Jensan. Pagpunta po namin dun, naghintay po ako sa gate, kami ng mama ko, ng ilang oras. Bakit daw? Anong kwento? Siguro hindi rin alam ng daddy ko na nandun ako. Or siguro pag nakikipag-usap ako sa guard,
hindi napapaabot yung nandito si Eman, ganun, ganun. Okay. Opo, Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? opo, Emmanuel, opo, from yung pangalan din niya. opo, Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. opo. Oh, magkamukha nga kayo, no? Salamat. Ang tawag sa'yo ngayon, Piolo Pacquiao. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo doon? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Yung baga, nakafocus na ako sa fight tapos may sabi-sabi na nakita ko sa comments, mga ganun na Piolo Pacquiao po daw ako. Buboxing ka rin. Opo, yun po yung Oo. time na nagpapaturo ako kay daddy na dad, tama ba tong galaw ko, ganun. Mm. Dad, pwede po ba akong sumabay sa training, ganun to, ganyan. Yung sumabay po, doon ko na, para akong mamamatay. Ang hirap wala ng training mo, dad. Ang hirap So, ng ginagawa opo. niya. Tapos nagbabasketball pa siya pagkatapos, di ba? Opo, opo. Oo. Kaya mo rin yon. Kaya naman po. Kaya. Opo. Kinaya mo naman. Kinaya ko Nakarating ka na naman po. dito sa weight category mo, di Opo, ba? Oo. Ano nga category mo ngayon? Lightweight po. Light. Ilang boxers din po ng kalaban ko para sa fifth fight ko siguro, naka-adjust na ako sa timbang ko. Kasi masyadong, lumalaki po kasi ako eh. Pag Tumatangkad. tumatangkad po. Ano ba? Pag matangkad ba? Mahirap yung i-manage yung weight, ganun. May mga ganon. Yung normal weight ko po kasi nasa 145. 145. Tapos bumaba po ako ng 135. Okay. So, ang ideal para sa'yo, ano dapat? 135. 135. Kaso, tumatangkad ka. Opo. Oo. Mas Lumalaki matangkad po. ka na kay Manny, no? Opo. Oo. Matangkad mami mo siguro. Opo. Oo. Wala naman mga Wala. na-fracture dyan. Wala naman. Saan ang pinakamalakas mong parte ng katawan? Dito po sa Sa ko. tiyan. Opo. Sa tiyan. Parang sa tatay mo rin, di Opo. ba? Oo. Saan yung weakness mo naman? Pinapalakas ko naman po yung weakness ko. Kaya pagdating ng fight, hindi naman po ako masyadong Ayaw niya sabihin. Secret kung saan yung secret po. mahina siya. Ang tatay mo, kilala sa malakas na suntok Opo. at saka mabilis. Opo. Kaya mo rin kaya yon? Kaya naman po, pero pinag-aaralan ko pa po unti-unti. Ngayong fight ko lang, yung last fight ko lang po, pinalabas yung tunay kong estilo kasi nung mga nakaraang fight, pag ginagawa ko yung best ko, madali akong napapagod. Kumbaga, nadadala ako sa gigil, sa wrong timing, di tumatama yung mga suntok ko. Ganun. Pero paano ba yon, Eman? Di syempre may sariling style yung tatay mo, siyang inspiration mo, pero dapat may sarili ka rin. Tama ba? Opo, may Hindi mo sarili din po pwedeng akong style. Opo. ginagaya mo lang Opo. siya ng ginagayan, di ba? Ginagamit ko lang naman po yung style paminsan-minsan pag tingin ko na hindi na-realize ng opponent ko na, uy, style pala ito ng daddy niya, ganun. Opo. Ano yung style na yon? Yung jab, straight jab, yung side step, tapos ganun po. Yung gano'n ni Pacquiao, di ba? Opo. Ni Manny, oo. Side step pala yung tawag doon, oo. So, Eman, tatlo-tatlo yung naging father figure sa buhay mo, tama ba? Opo. Si Manny, Opo. tapos yung una mong stepfather na Nambubugbog sa nambubugbog, akin. at Ngayon po saka si yung ngayon si Tito, ang tawag mo, Papa Sultan po. Papa Sultan, oo. Na siya ring Nag- sumuporta sa'yo para maging boksingero, tama ba? Opo. O kamusta ba na tatlo yung naging father figure mo sa buhay mo? Si Daddy Manny po, si Daddy Manny Pacquiao ko po, naging masaya naman po ko kasi siyempre, sa lahat ng pwede kong maging ama, division world champion pa po. Tapos yung second, yun po yung traumatizing. Hindi ko na po masyado babanggitin, pero po yung time binubugbog kami. Hindi po kami nakakain ng maayos. Po yung time na halos mamatay-matay na po kami noon nung nung mga bata pa po kami. Hindi ko nga po akalain ng buhay po kami. Tapos yung currently po, yung stepfather po namin, tinuruan po kami ng ng tunay na paano maging tunay na tao, na maging respeto, ganun. Bumawi, no? Opo. Bumawi ang kapalaran sa'yo, no? Opo. Kasi may nambugbog, tas may dumating din na very supportive. Kumbaga siya po yung naging father figure po namin Wow. na nagpalaki na doon po namin naramdaman na ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng tunay na ama.
Doon po namin naramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang ama. Pag tinignan mo yung naging buhay mo na may ganito kang mga naging karanasan, ano masasabi mo, Eman? Noon po, kine-question ko po yung Panginoon, no, bakit nangyayari po ito sa amin. Minsan, nagagalit ako, bakit nangyayari po ito? Mabait naman po kaming tao, hindi naman po kami masama. Pero nung lumaki po ako, doon ko po naintindihan na may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Ganun po, hanggang nag-boxing na po ako, ganun. Yun po yung naging parang lakas ko na bumangon sa buhay at mag-boxing, ganun po. Lahat ng mga hinanakit mo Opo. sa boxing mo dinaan, tama? Opo. Oo. So, Ganun po. kamusta ka ngayon? Magaan ba pakiramdam na may mga ganito kang pinagdaanan? Na nalagpasan mo yon? Magaan naman po kasi na-realize ko po na hindi po ako ganito kalakas ngayon personally. Kung hindi ko po yun na-experience, baka hindi ko po na-appreciate yung mga bagay-bagay sa buhay kung hindi ko po yun napagdaanan. Ganun. Tsaka simula bata pa po ako, maliit pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Hindi naman po tinago talaga ng mama ko na hindi siya ang papa mo. Ganun. Bata pa lang po, kinakwento na po ng mama ko na papa mo yan, daddy mo yan, daddy mo yan. Ganun. E di pinapanood mo yung mga laro Mga ng fights po daddy na mo. lahat po. Pinapanood ko po, ganun. Anong So, pakiramdam na pinapapanood mo siya, tapos alam mo, siya yun, tatay ko yan. siyempre, sobrang saya ko po na bubusog po yung puso ko. Sabi ko, ay, thank you Lord sa lahat ng pwede kong maging ama, siya pa talaga. Ganun. Opo. Pati bata po ko, lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, uy, tignan nyo. Si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay. Daddy ko yan. Daddy ganon. ko yan. Eh kaso binubuli ka rin dahil doon. Dahil doon, bully rin po ako kasi Nahamon sa suntukan. Ganyan. Oo. Kaya po, Hirap din talaga eh, no? hirap rin po. Kumbaga may benefits po as a Pacquiao, meron din pong Meron din disadvantage. disadvantage. Oo. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bacosa. Opo. Tama? Bakit? Kasi yun po yung time na hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Tapos, ano nangyari after? Tapos, yung kagaya ng nakwento ko, yung 2022, Pagkagaling nyo sa Japan? Po. Oo. bumisita kami kay daddy. Tapos doon, na-miss niya po ako. Doon niya po ko in-acknowledge. Ganun. Tapos Tapos, pinirmahan niya po yung na gawin kitang Pacquiao para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. talaga? So, siya mismo nag-alok Opo. na gamitin mo na yung Parang- apelido niya? Opo. Ganun ba? Parang bumawi po siya sa akin. Oo. Sabi ko, hala, thank you Lord na talaga po that. Tapos pinagawa niya po lahat, mga abogado, mga ganun, lawyer, ganun. Na pinirmahan niya na ako po si Manuel Pacquiao, tinatanggap ko po si ganun. Wow! Kinilala ka niya after a long time. Opo. At kung kailan nasa boxing ka na rin. So Opo, para opo. kang, para kang, ano bang tawag doon? So parang niyang pinasa yung Opo. yung kung anong meron siya. Opo. 'Di ba? Hindi lang pangalan, kundi pati yung pangalan niya na nagawa niya sa boxing. Tama? Opo. Oh. So ano pakiramdam ng araw na yun? Naalala mo pa? Masayang-masaya po ako. Hindi ko po ma-explain masyado pero sobrang saya ko. Thankful po ako nun kay Lord. Pumasok po ako ng kwarto, dun po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you Lord. Thank you so much Lord God. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ganun. Thank you Lord, thank you. Sinagot. Pero may pressure din yun, Emma, na Opo. anak ka ni Pacquiao, ah. Opo. Kasi mataas po talaga yung expectation ng mga tao. Oo. Paano mo kinakaya? Focus lang po ko sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Opo. Paano ba yan? Kamukha mo raw si Piolo Pascual. Pag nasuntok ka sa mukha, Kaya nga po pag nabalik ko yung mga ilong, paano yun? Ito yung face card mo. Tawag ba ng mga Gen Z? Face card, di ba? Paano yung face card mo? Boxing yan. Masusuntok ka sa mukha. Okay lang naman po. Hindi naman po. Sanay naman po.
Kasi nung bata po ako, binubuli po ako, di ba? Oo. Marami ka ng practice. Marami na po akong kamaong nasalo. Okay. Opo. Okay. Pero dito sa Trila in Manila, sa Araneta, Eman, parang ang nakalagay pa rin Bacosa. Opo. Bakit? Kagaya po ng sabi ko, gusto ko po ipaglaban ng mama ko. Ayoko po dalayin yung Pacquiao kasi yun na rin po yung yung gusto ko po pakita sa tao na kahit sino ka man, basta may pangarap ka sa buhay at may Panginoon ka, kaya mo abutin ang lahat. Kasi pag nagtitraining po ako, no specialties po talaga eh. Kumbaga, kung anong naranasan ng ibang mahihirap na boksingero, training po talaga ako. Kasi during sparring, duguan talaga ako. Minsan nakakat yung dito ko, sobrang lalim, ganun. Ang mama mo madalas na babash? Opo. Bakit? Anong sinasabi? Na daw na kaya, kaya mo naman pinatulan si Pacquiao kasi parang malandi daw, ganito, Yung ganyan. mga ganon. So yun, nasaktan ako, nagtanim ako ng galit sa puso ko, bata ako. Sabi ko, di naman yan totoo ah. Bakit nyo naman sinasabi yan hindi nyo naman kilala mama ko. Lalo na ngayon, sumisikat ka. May nambabash pa rin sa mama mo? Meron pa rin po, pero patuloy po ko sa pagbuboxing kasi patunayan sa kanila, mali po yung iniisip nila. Gaya po ng last fight ko, hindi po ako kagaya ng ibang boxer na mamayabang, ganito, ganyan. Gusto ko lang po maiangat ang pamilya ko at mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman po masama ang tao, ang nanay ko. Kaya sa mga nangbabas po dyan, nakikiusap po ko, tigilan nyo na po yan. Focus po kayo sa sarili nyong buhay. Sa mama mo, Eman, may gusto ka bang sabihin? Ma, maraming salamat ma sa pagpalaki sa akin. Mahal na mahal po kita. Proud na proud po ako na maging anak niyo po. At saka thankful po ako na pinakilala niyo rin po unang-una sa lahat ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Nung bata pa po ako. Sa daddy mo? Dad, maraming salamat din po sa pagsuporta sa akin sa pagboboxing. Pagparamdam sa akin na mahal niyo po ako. Kahit hindi niyo po sinushow. Yun, alam ko po nararamdaman ko po Sa Papa Sultan mo, anong mensahe mo? Pa, maraming salamat po sa pagiging father namin, father figure. Pagparamdam po sa amin kung paano magkaroon ng isang tunay na ama. Pagmamahal po sa amin at pagturing sa amin na kami po yung anak niyo po. Ganun. Isang tanong na lang. May girlfriend ka na raw ba? Wala ho. Currently, wala ho. Ano bang prospect mo na gustong maging girlfriend? Secret. Secret. Ikaw na lang makakaalam nun. Opo. No? Thank you, Eman, ha? Thank you po.